Ako si Maria at ito ang aking kwento. Biglang naupo si Daniel sabay bukas ng lampshade. What do you think? Aniya, hindi ko talaga mahal ang sino man, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagmalasakit ako sa isang tao. Ikaw ito, Kara. Kaya kahit na nakakadiri ay nag-volunteer akong ayusin ang water pipe. Tuluyang lumingon si Kara. Pinakatitigan ng gwapo nitong mukha sa dilim. Maya-maya pa ay lumapit to para haplusin ang kanyang pisngi. Napasinghap siya dahil sa ngiti nitong sadyang makasalanan. Gusto kong magkaroon ng pamilya, Kara. Bumuo tayo. Hindi na mahalaga kung anong gender. Ang gusto ko lang ay maging masaya tayo. Mahalin mo ko gaya ng dati. Sa sinabing yun ay parang pinapahiwatig na rin nito na magsimula silang muli. Pinakatitigan niya ang mata nito, naghahanap ng mali. Ngunit napagtanto niyang totoo at walang bahid ng pagsisinungaling ang binitawan nitong salita. Na siyang tunay dahil ng mga oras na yon ay nais talaga ni Daniel na mahalin ang asawa. Kaya siya naglalambing at nagiging mabuti ng pakikitungo. Sa tagal ng pagtitigan nilang dalawa ay bigla na lamang naluha si Kara. Matapos ay napasandal sa headboard ng kama. Daniel, kung totoo man yung sinasabi mo, bakit ngayon pang sumuko na ako? Kasi never mo namang pinahalagahan ang pagmamahal ko. Hindi na akong dating Kara na madali mo nang mabibilog sa bawat sasabihin mo. Aniya, kahit ang toto'y muli na naman siyang bumigay at nagiging marupok. Lumamlam at naging malungkot ang tingin ni Daniel habang pinupunasan ng luha sa mga mata ng asawa saka nagsalita. Totoo ang sinasabi ko, Kara. Gusto kong magsimula tayo sa umpisa. Matapos ay kinabig ang batok nito saka siniil ng halik. Totoo man ang intensyon ay may agam-agam pa rin si Daniel sa tunay na nararamdaman. Gusto niyang maibalik ang dating pagtingin sa kanya ni Kara, ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya kung pag-ibig na ba itong nararamdaman niya. Matapos ang pinagsaluhang halik ay pinangako ni Daniel na simula sa araw na yon ay hinding-hindi na makikipagkita kay Brenda. Imposible man para kay Kara ay hindi pa rin napigilan ang sariling maniwala. Isang beses pa, pagkakatiwalaan niyang muli si Daniel. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi na babalik pang dating ako? Yung Kara na mahal ka. Ano ang gagawin mo? Aniya na gustong sukatin ang sinseridad nito. Naging matagal ang titig ni Daniel at ilang sandali pa'y muling hinalikan sa labi ang asawa. Ang importante ay kasama kita, na akin ka. Yun lang ang mahalaga sa akin, Kara. Sa pag-alis ni Daniel para sa business trip ay lagi nitong tinatawagan ng asawa sa gabi. Kapag sobrang late na ay nagme-message na lamang ito para hindi makaistorbo. Sa tawag o text man ay malambing ang approach nito na parang isang lalaking nanliligaw o nanunuyo ng kasintahan. Sa pagbabalik ay sinundo naman ito ni Eunice na kaagad nagtanong. Dediretso na po ba tayo sa subdivision o sa kumpanya? Saglit na napahilot sa noo si Daniel dahil sa pagod saka sumagot. Sa apartment tayo. Gusto kong makita si Kara. At dahil nasa passenger seat katabi ng driver, ay lantarang umirap si Eunice dahil confident namang hindi mapupuna ni Daniel na nasa likod. Susunduin niyo siya. Bakit, nag-away kayo? Pairap ang tanong. Napakunot noo si Daniel. Eunice, you've crossed the line. Aniya sa mapagbantang tono. Natikom ng sekretaryang bibig sa kaba, ngunit ang dalawang kamay ay mariing nakakuyom. Hindi matanggap ang unti-unting pagbabago kay Daniel. Ang working table nga nito ay meron ng picture frame ni Kara na dati namang wala. Maya-maya pa ay pinatigil ni Daniel ang sasakyan at pinalayas ang sekretary. Napanganga si Eunice na hindi makapaniwala pero lumabas din na ng gagalaiti sa galit habang tanaw ang papalayong kotse. Samantalang sa apartment ay nagkukulay kahel na ang kalangitan. Sa mga oras ding iyon ay nasa labas si Kara kasamang ama. Naglalakad-lakad ang dalawa bilang exercise na rin ng huli. Si Alfredo pa ngang nakapansin sa pagdating ng itim na kotse. At maya-maya pa ay tuluyang lumabas si Daniel sa sakyan na suot pa rin ng British style suit. Presentable mang tingnan ngunit halatang hindi nagustuhan ni Alfredo ang pagdating ng manugang. Kamusta po, Papa? Mukhang bumubuti ng lagay ninyo. Ani Daniel sa kabinalingan ng driver. Inutusan tong kunin ang biniling regalo at ihatid sa loob ng apartment.
Tahimik lang ang mag-ama habang sinusundan ng tingin ang driver na kinukuha ang regalo. Ilang sandali pa ay hinarap ni Alfredo ang anak. Nandito ng asawa mo kaya mas mabuti pa ay sumama ka na umuwi sa kanya. Puntahan mo si Melva at magpaalam ka. Sa narinig ay nagkatinginan ang mag-asawa sa isa't isa hanggang nagpasya si Alfredo na bumalik sa apartment kaya hinatid na muna ni Cara. Habang nagliligpit ng gamit para sa pag-alis ay lumapit si Melva at ibinigay ang hawak na bank book. Bakit niyo po ito ibinigay, ma? Para sa inyo ito ni Papa, ani Cara. Hindi namin matatanggap yan, anak. Ang perang yan ay mula pa sa bahay na naibenta. Alam mo bang palihim na nagtungo doon si Alfredo? Naabutan ko siyang pinagmamasdan ng dating bahay, kaya paano niya magagamit ang pera? Malungkot na napatungo si Cara. Hindi bali, ma, bibilin ko po ulit ang bahay. Ibabalik ko po ulit sa inyo. Aniya kahit na walang kasiguraduhan na maibabalik sa kanila. Bukod sa napakamura niyang naibenta ay hindi rin niya alam kung sino nakabili dahil ayaw i-disclose ng agent. Matapos makapag-impake ay saglit siyang nagpaalam sa ama saka dumiretso sa kotse na maluha-luha. Kaya nang lingunin siya ni Daniel ay agad tong nagsalita. Can't bear to leave. Pwede naman tayong bumalik dito sa susunod. Tumango lang si Cara at hindi na nagsalita hanggang sa makabalik sila sa bahay. Ngunit hindi niya inaasahan at sadyang nagulat sa surprise ng asawa. Sa theater room kung saan siya madalas mag-practice ay nandoon ang painting ng kanyang yumaong ina. Nakita niya ito noong nagpunta siya sa art gallery pero ito ay nasa mismong bahay na niya. Ang painting ay isang makulay at masiglang obra. May mga puno at malawak na tanawin ngunit ang kalangitan ay madilim na tila nagbabadya ng malakas na ulan. Naitanong niya noong nabubuhay pa ang ina kung anong interpretasyon sa naturang painting ngunit ginitian lamang siya nito. Paano mo nalaman na itong paborito ko sa lahat ng pininta ni Mama? Ani Cara na nilapitan at maingat na hinaplos ang painting. Maya-maya pa'y naramdaman niya sa kanyang likod si Daniel. Dumukwang at dinintay ang baba sa kanyang balikat. Bibilin dapat ni Melvin ang painting na yan kaya dinoble kong presyo. Gusto ko pa nga sanang bilhin ng lahat pero naisip ko na mas magandang kumalat sa iba't ibang lugar ang magagandang painting ni Mama. Hindi niya yung kinokolekta lang ng iisang tao. Masasayang ang totoong value ng painting kaya itong The Place lang ang binili ko para sa'yo. Napakurap si Cara dahil naluluha siya. Natouch siya sa mga sinabi nito pero hindi niya ipinahalata. Ilang sandali pa'y tuluyan na siyang niyakap ni Daniel sa bewang at bahagya pang isinasayaw. Nagustuhan mo ang surprise ko? If ever, baka pwede akong humirit ngayong gabi. Bulong nito. Nagkatitigan sila ng matagal hanggang sa unti-unting nilapit ni Daniel ang mukha para siilin siya ng halik sa labi. Marahan at sadyang puno ng emosyon. Kaya kahit hisitan si Cara ay kusa siyang bumigay dahil sa malambing nitong paraan. Ang mainit na halik ni Daniel ay unti-unting bumababa patungo sa leeg. Nakikiliti si Cara maging sa hininga nitong mas lalong nagbibigay init sa kanya. Hindi nagtagal ay tuluyan siyang napayakap sa batok ng asawa. Ang isang kamay ni Daniel ay nagsimulang humaplos sa likod patungo sa bewang hanggang sa mapanghas na tung humawak sa pata niya. Sa ilang taon nilang pagsasama ay lagi siyang nagpipigil na lumikha ng ingay kaya lagi niyang kinakagat ang ibabang labi. Ilang sandali pa ay magkasunod nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Pabagsak na nahiga sa kanyang tabi si Daniel na hinahabol ng sariling hininga. Tagaktak ang pawis at amoy na amoy ang natural nitong bango. At maging siya ay mabigat din ng paghinga hanggang sa marinig niyang tumawa si Daniel kaya nilingon niya ito. Anong nakakatawa? Kuryoso niyang tanong. Umiling naman ito pero kalaunan ay nagsalita. That was good. Hindi pa hinihimas-masan at mainit pa rin ang pakiramdam ni Cara dahil sa naganap pero hindi pa yata tapos ang pisngi niyang nagsisimula na namang mag-init. Tinakpan nga niya ang sariling muka dahil sa hiya at gaya ng sinabi ni Daniel, nagustuhan niya rin ang nangyari. Matapos ang mainit na tagpo ay nagpasya ng bumangon sa kama si Cara para maligo. Naiwan naman si Daniel na naninigarilyo habang tutok na tutok sa kanya. Huwag mo nang dalhin sa banyong kumot at nakita ko naman niyang lahat. Anito, nakangiting umirap si Cara sa panunukso nito sa katuluyang pumasok sa banyo. Samantalang si Daniel ay mabilis na tinapos ang paninigarilyo. Saka umalis sa kama para kumuha ng underwear at ayaw na niyang suotin ang nasa sahig. Nagbihis din siya
at nagtungo sa terrace para damhin ng malamig na simoy ng hangin. Sinasayaw ng hangin ang dulo ng kanyang buhok. Ilang sandali pa'y napuna niya natapos na sa pagligong asawa, kaya lumingon siya. Dumiretso to sa vicinity mirror matapos siyang hanapin at makita na nasa terrace. Umingay ang buong kwarto na mag-blow dry ito ng buhok. Magtatagal pa si Kara at paniguradong mag-a-apply pa ng skincare sa katawan, kaya abalahin na lang niya sandali ang sarili sa cellphone habang naghihintay. Saka lang niya napansin na may mensahe sa kanyang doktor ni Brenda. Ayon sa pag-iimbestigang ginawa sa ospital, ay tinurukan ng illegal drugs ang IV fluids. Kahit nailigtas sa tamang oras ay nagkaroon ng matinding damage ang internal organs ni Brenda. Irreversible damage na matapos ang consultation ng mga expert ay nauwi sa conclusion ng mga to na hindi na magtatagal sa mundo si Brenda. Kalakip sa message ang pangalan ng naturang drugs. Nang isearch ni Daniel ay nanginginig ang kamay niyang napahigpit ang hawak sa cellphone. Tuluyang nawala siya sa mood. Ang sayang naramdaman kanina ay naglahong parang bula. Lalabas nang ako saglit. Paalam niya kay Kara. Paglabas sa kwarto ay nagpunta siya sa study room at doon tinawagan ng taong sa tingin niya ay nasa likod na nangyaring insidente kay Brenda. Pagkasagot sa tawag ay kaagad na nagsalita si Daniel sa malamig na tono. Yung nangyari kay Brenda, ikaw bang may kagagawan? Ano? Ilang beses ko bang sasabihin na wala kaming relasyon? Sigaw pa niya. What are you talking about? Wala akong alam sa binibintang mo. Sa iritasyon ay biglang binaba ni Daniel ang tawag. Matapos ay muling nanigarilyo. Nanggagalaiti siya sa galit at kailangan niyang kumalma. Matapos ay mariin siyang napapikit nang muling sumagi sa isip ang alaala ng kanyang kabataan. Ang pag-alis ng kanyang amang si Wilbert at pagsunod ng inang si Lourdes na nag-hysterical habang siya'y nasa likod ng hagdan at nakatagong pinapanood ang pagtatalo ng mga magulang. Once you leave that door, ay huwag na huwag ka nang babalik, sigaw ni Lourdes. Magsama kayong dalawa ng babae mo. Patuloy pa nito. Ngunit nang humakbang patungo sa pinto si Wilbert ay nagmamadali namang humabol si Lourdes at humarang sa pinto. Hindi ka pwedeng umalis. Paano nagagawang iwan kami ng anak mo para sa ibang babae? Ngunit hindi nagpapigil si Wilbert at persahang lumabas ng pinto. Nangihina namang napaupo si Lourdes habang umiiyak hanggang sa tuluyang mapansin ng anak. Ang alaalang yun sa nakaraan ay naging buhay na bangungot para kay Daniel sa loob ng maraming taon. Di siyang naging dahilan kaya hindi niya gustong magmahal ng kahit na sino. Sinundan kaagad ng tingin ni Kara ang asawa pagbalik nito sa kwarto. Nagtama pang mga tingin nilang dalawa na magtungo ito sa cloakroom. Paglabas sa iba ng suot nitong damit. May pupuntahan ka? Tanong ni Kara. Lumapit ito at ngumiti na hindi aabot sa mga mata. May kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya. Mauna ka nang matulog. Tugon ni Daniel na humaplos pa sa pisngi ng asawa. Matapos ay tuluyan ng umalis na hinatid na lamang ng tingin ni Kara. Maya-maya pa ay biglang naalala na kailangan niya palang uminom ng contraceptive pills. Kaya binuksan niyang drawer sa side table at kumuha na rin ng tubig. Ngunit ilang sandali pa'y natigilan at natulala siya. Hindi na naman kasi gumamit ng protection si Daniel. Kapag hindi siya uminom ngayon, ay paniguradong mabubuntis siya. Pero yun naman ang gusto ng asawa, ang magkaroon sila ng anak. Talagang nagdadalong isip siya at sa huli nagpa siyang inumin ang pills. Hindi siya dapat magpakontrol sa emosyon at kagustuhan ni Daniel. Hindi niya gustong mabuntis kung wala pang kasiguraduhan ang lahat. Pagkatapos saka na siya nagtungo sa kama para matulog at nakaharap na sa pwesto ng asawa. Nakatulog siya sa paghihintay. Ngunit hindi umuwi si Daniel at hindi niya maiwasang mabahala. May nangyari sa kanila at matapos ay kailangan itong magtrabaho. Sa madaling salita ay wala itong pahinga. Isa rin sa iniisip niya kung ano bang kailangang asikasuhin nito sa kumpanya para magtrabaho buong gabi. Ayaw niya mang mag-isip ng masama, ngunit hindi niya maiwasan lalo pat hindi nito idinitalya kung anong kailangan itong gawin. Sa umagang iyon ay abala si Kara sa pagpaplansya ng damit ng asawa nang muling sumagi sa isip ang sinabi nito na hindi na makikipagkita kay Brenda. Habang nasa malalim na pag-iisip ay naulinagan niyang pagbukas ng pinto kaya sumilip siya.
Sa wakas ay nakauwi na si Daniel pero halata ang pagod sa muka. Dire-diretso naman ito sa cloakroom kung nasan siya saka yumakap. Ganon din ang ginawa ni Kara habang nakangiti pero bigla na lang naglahong bahagyang maamoy ang disinfectant sa damit nito. Ibig sabihin ay galing sa ospital si Daniel at hindi sa kumpanya tulad ng ipinagpaalam nito. Sa madaling salita ay nagsinungaling ito at sa malamang ay pinuntahan si Brenda sa ospital. Dahil sino pa ba? Wala siyang kakilala na nasa ospital ngayon, maliban sa babaeng yun. Ang pangakong binitawan nitong wala pang isang araw ang lumilipas ay napako na. Una siyang bumitaw sa yakap. Maagang tumawag kanina si Secretary Eunice para i-remind na may gaganaping meeting ngayon. Tumawag siya. Bakit dito? Nagtatakang tanong nito. Kaya nga, hindi mo ba siya kasamang nagtrabaho kagabi? Balik tanong ni Kara. Hindi ka raw niya makontak, kaya tumawag dito sa bahay. Saka naman kinapaka pa ni Daniel ang loob ng bulsa at nilabas ang cellphone na naka-off. Pag on ay sunod-sunod ang messages at missed calls na pumasok sa kabilang ng kay Eunice. Ngunit walang kay Kara. Hindi ka tumawag or nag-text man lang? Hindi ka nag-aalala sa akin? Ani Daniel na halos magtunog nagtatampo. Isinampay ni Kara ang mga naplansyang damit saka nagsalita. Alam ko namang nasa office ka lang, nagtatrabaho at ayoko makaistorbo sa ginagawa mo. Baka hulugan niyang saad. Wala namang napuna si Daniel na nakuha pang humalik sa kanyang pisngi. Dapat pala pinahatid ko na lang tong damit mo sa kumpanya para hindi ka na nagpababalik-balik dito. Saad pa ni Kara. Umiwas ng tingin si Daniel, mukhang iniwasang mapag-usapan ng pagtatrabaho niya kuno sa kumpanya. Ilang sandali pa'y sinabihan na lamang niya itong mag-quick shower para hindi malate sa trabaho. Saglit na tiningnan ni Daniel ang oras sa suot na relo saka siya dinampian ng halik sa labi bago magtungo sa banyo. Pagkaalis ng asawa ay halos mabuwal sa kinatatayuan si Kara. Hindi niya akalaing nagawa niyang hindi maiyak o manginig man lang habang kaharap si Daniel. Nanlalamig siya ng gustot na mumutla rin. Kahit anong pilit na wag magpa-apekto, hindi niya mapigilang masaktan. Sobrang sakit. Harap-harapan siyang ginagago. Nanginginig ang nakakuyom niyang kamay habang matalim ang tingin sa pinto ng banyo. Matapos ay mariing napapikit ng humapdi ang mga mata. Pagmulat ay bumalik na sa normal ang kanyang ekspresyon. Kumalma na rin siya at pinagpatuloy ang ginagawa na parang walang nangyari. Nagkunwari siyang walang alam tulad ng dati at inabalang sarili sa pagpapractice dahil nag-umpisa ng maghanda si Sandro para sa classical concert. Madalas siyang umaalis para makipagkita dito o hindi kaya ay kay Nathan para na rin sa rehearsal. Ngunit sa araw na yon, sa pag-uwi ay nakabang na si Daniel na nauna pang makabalik sa kanya. Kanina pa ako naghihintay, mukhang masyado kang busy. Anito sa kayumakap at tumaplos sabay pisil sa bewang niya. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Kara na dahil nasa ganong kondisyon si Brenda ay siyang pinagtutuunan ng pansin dahil hindi tamang galawin ng asawang babaeng may kapansanan. Hindi gaya niya na malusog at pwede pang magbuntis. Ikaw rin naman, ani Kara. Baka mamaya niyan may kumakalat na palang balita tungkol sa'yo dahil napapadalas ng hindi mo pag-uwi. Pasaring niya pa.